Gandang araw kababayan, isang nakakagulat na balitang himanig sa mundo ng politika ngayong araw. Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya na siya'y may malubhang karamdaman. Sa isang emosyonal na panayam, hindi na itago ng kalihim ang kanyang damdamin habang isiniwalat na may taning na raw ang kanyang buhay. Ayon kay Rimulya, patuloy siyang lalaban para sa serbisyong publiko, ngunit handa rin umano siyang harapin ng anumang ibibigay ng tadhana. Samantala sa gitna ng kontrobersyang ito, tila hindi nagpigil si Senadora Amy sa pagbibitaw ng kanyang maanghang na salita laban sa dati nilang kaalyado. Sa isang pahayag, diretsang tinuligsa ng Senadora ang mga naging pamamalakad at ang mga desisyon ni Rimulya sa mga nakaraang buwan. Ani niya'y walang puwang sa gobyerno ang pagkukunwari at panlidin lang. Isang pahayag na ikinagulat ng marami, lalo na't kilala silang matagal nang magkasangga sa politika. Habang nagluluksa ang bayan sa biglang anunsyo ng karamdaman ni Rimulya, tila lalong uminit ang bangayan sa pagitan ng mga dating magkakampi. Patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susuldakbang ng kalihim, gayon din ang posibleng epekto nito sa kalagayan ng hustisya at politika sa bansa. Sa kabila ng lahat, nananatili ang bukas ang tanong, may pag-asa pa ba para sa pagkakaisa o tuluyan ng guguho ang kanilang samahan? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. We're considering our options now. So ano pong final na sinabi? Will Ambassador be detained dito po ngayon? Yes, I think so. But mag-uusap kami kasi namatayan siya eh. Ang namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Ang problema, hindi malilift ng committee yung contempt. Kaya baka hindi na siya, kasi ayaw niyang pumunta ron na binabantayan siya ng mga tao. Kasi very conservative family naman sila, hindi naman eh. So, yun ang problema ngayon, nakahang yung issue na yun. Kasi sinabi ko na sa kanila yun eh, I told the senators about it. Kaya lang, they cited a rule na kailangan majority ang mag-withdraw. O kaya mag-reconsider. So we're writing a letter to reconsider, but we're also considering other legal options kasi apparently there are questions that can be raised about it. Thank you, sir. Okay, thank you. Nakita nila wala yung DOTC, hindi namin maitanong tungkol sa eroplano, wala si Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane, hindi namin maintindihan, binayaran daw ng Office of the President. Marami kaming tanong eh, kaya lang wala naman sasagot, kami mag-isa. Yung PCTC kanina, parang naging question pa na parang sino ba nag-assign kay Ambassador Lacanilao na maging representative of the Philippines? Is there a need na palitan po yung charter nila or something? Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala namang ganun eh. Parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag eh. Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya nung PCTC head, tinanggi naman niya dahil sabi niya hindi naman ako appointing authority, saan siya sumulpot. So nalilito tayo, maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan eh. Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sinong rin-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Ma'am, sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know? Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC, ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa.
Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad nitong mga civil society sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalan binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat. At alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, nung nakaraang taon, nag-umpisa na, andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom, at yung DOJ nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings po so far? Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan, parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan, biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. Ma'am, who's your source for the document na DOJ na sinabi ni Ayun, sabi nila General Peke, Navarrete? hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba, totoo. Halos lahat totoo Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam. Tinatanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. Ma'am, yung designation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila because sabi ng BI, hindi rin daw galing sa kanilang information na ICC yung mga taong yun. Hindi ko alam, pero depende sa BI. Ma'am, when you said na lumalawak ang plano na gibain niya mag-aman Duterte, are you trying to say na politically motivated yung pag-aresto kay former President Duterte? Parang kasi yung chronology, habang lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, Ma'am, ma'am. sorry, how do you address accusations na this hearing is being politicized, na some people think na walang laws na lalabas galing dito since it's supposed to be in aid of legislation? Diyan sila magugulat. May draft na po ba? Sinabi ko na nga kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Clearly, yung 9851 needs revisiting. And clearly, the extradition law is old and possibly inadequate. Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW, para sa reciprocal service of sentence. Marami pa tayong titignan. At lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan. Ma'am, reaction to photo criticism na yung pag-push daw nung Trump EO, pag-invoke ng Trump EO is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dayuhan.
Pwede, pero tinatanong ko lang kasi may ibang nagtatanong. Total, itong Interpol, ICC, lahat na natin, pati yung EO. Kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung pagdedeklara na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat andyan eh. But ma'am, would you agree to approve Pati yung pinakamalabo, yung international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun ang naging basehan. Samantalang panahon ng gera yun, hindi ba? At may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Ma'am, kailan ang hearing? Magne-next hearing pa ba? Tinatamad na ako, hindi sila sumisipot. Parating may bitin. Pero si Senator Bato naiinis, gusto mag-hearing pa. Hindi pa nayaya mo. Pero would you agree, ma'am, for independent probe na for the Ang dami-dami na natin probe. Yun nga nakakatuwa, ang dami pa pala. Nung linista namin ang ongoing investigations, ang dami na pala. Dahil yun nga, nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon, nagkaroon ng DOJ Task Force, nagkaroon ng CHR, nagkaroon ng ICC personnel na nandito sa Pilipinas, tapos may PNP din. Ang daing nag-iimbestiga, sangkatutak pala tayo. Tapos pag tinignan mo yung ICC records, yung sa prosecution request for warrant, lahat ng katibayan niya, talagang binigay ng gobyerno, hindi naman makukuha ng basta yun. Pupunta ka sa presinto, hihingin mo yung police blotter, bibigay sa'yo. Hello? these are politically motivated or may valid grounds naman? We're considering our options now. So ano pong final na sinabi? Will Ambassador be dito po ngayon? Yes, I think so. But mag-uusap kami kasi namatayan siya eh. Ang namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Ang problema, hindi malilift ng committee yung contempt. Kaya baka hindi na siya, kasi ayaw niyang pumunta ron na binabantayan siya ng mga tao. Kasi very conservative family naman sila, hindi naman eh. So, yun ang problema ngayon, nakahang yung issue na yun. Kasi sinabi ko na sa kanila yun eh, I told the senators about it. Kaya lang, they cited a rule na kailangan majority ang mag-withdraw o kaya mag-reconsider. So we're writing a letter to reconsider, but we're also considering other legal options kasi apparently there are questions that can be raised about it. Thank you, sir. Okay, thank you. Nakita nila, wala yung DOTC, hindi namin maitanong tungkol sa eroplano, wala si Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane, hindi namin maintindihan, binayaran daw ng Office of the President. Marami kaming tanong kaya lang wala naman sasagot, kami mag-isa. Ma'am, yung PCTC kanina, parang naging question pa na parang sino ba nag-assign kay Ambassador Lacanilao na maging representative of the Philippines? Is there a need na palitan po yung charter nila or something? Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala namang ganun parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya nung PCTC head, tinanggi naman niya dahil sabi niya hindi naman ako appointing authority, saan siya sumulpot. So nalilito tayo, maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rin-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Ma'am, sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know? Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC, ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa.
Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad nitong mga civil society sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalan binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat. At alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, noong nakaraang taon, nag-umpisa na, andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom, at yung DOJ nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings po so far. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan. Parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan, biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. Ma'am, who's your source for the document na DOJ na sinabi ni Ayun, sabi nila Secretary Peke, hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba, totoo. Halos lahat totoo Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam. Tinatanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. Ma'am, yung designation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila because sabi ng BI, hindi rin daw galing sa kanila yung information na ICC yung mga taong yun. Hindi ko alam, pero depende sa BI. Ma'am, when you said na lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte, are you trying to say na politically motivated yung pag-aresto kay former President Duterte? Parang kasi yung chronology, habang lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, Ma'am, ma'am. sorry, how do you address accusations na this hearing is being politicized, na some people think na walang laws na lalabas galing dito since it's supposed to be in aid of legislation? Diyan sila magugulat. May draft na po ba? Sinabi ko na nga kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Clearly, yung 9851 needs revisiting. And clearly, the extradition law is old and possibly inadequate. Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW, para sa reciprocal service of sentence. Marami pa tayong titignan. At lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan. Ma'am, reaction to criticism na yung pag-push daw nung Trump EO, pag-invoke ng Trump EO is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dayuhan.
Pwede, pero tinatanong ko lang kasi may ibang nagtatanong. Total, itong Interpol, ICC, lahat na natin, pati yung EO. Kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung pagdedeklara na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat andyan eh. But ma'am, would you agree to approve Pati yung pinakamalabo, yung international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun ang naging basehan. Samantalang panahon ng gera yun, hindi ba? At may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Thank you, ma'am. Ma'am, kailan ang hearing? Magne-next hearing pa ba? Tinatamad na ako, hindi sila sumisipot. Parating may bitin. Pero si Senator Bato naiinis, gusto mag-hearing pa. Hindi pa nayayamot. Pero would you agree, ma'am, for independent probe na for the Ang dami-dami na natin probe. Yun nga nakakatuwa, ang dami pa pala. Nung linista namin ang ongoing investigations, ang dami na pala. Dahil yun nga, nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon, nagkaroon ng DOJ Task Force, nagkaroon ng CHR, nagkaroon ng ICC personnel na nandito sa Pilipinas, tapos may PNP din. Ang daing nag-iimbestiga, sangkatutak pala tayo. Tapos pag tinignan mo yung ICC records, yung sa prosecution request for warrant, lahat ng katibayan niya, talagang binigay ng gobyerno, hindi naman makukuha ng basta yun. Pupunta ka sa presinto, hihingin mo yung police blotter, bibigay sa'yo. Hello? these are politically motivated or may valid Yes, I think so. But mag-uusap kami kasi namatayan siya eh. Namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Ang problema, hindi malilift ng committee yung contempt. Kaya baka hindi na siya, kasi ayaw niyang pumunta ron na binabantayan siya ng mga tao. Kasi very conservative family naman sila, hindi naman eh. So, yun ang problema ngayon, nakahang yung issue na yun. Kasi sinabi ko na sa kanila yun eh, I told the senators about it. Kaya lang, they cited a rule na kailangan majority ang mag-withdraw. O kaya mag-reconsider. So we're writing a letter to reconsider. But we're also considering other legal options kasi apparently there are questions that can be raised about it. Thank you, sir. Okay, thank you. Nakita nila, wala yung DOTC, hindi namin maitanong. Tungkol sa eroplano, wala si Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane. Hindi namin maintindihan, binayaran daw ng Office of the President. Marami kaming tanong eh. Kaya lang wala naman sasagot, kami mag-isa. Ma'am, yung PCTC kanina, parang naging question pa na parang sino ba nag-assign kay Ambassador Lacanilao na maging representative of the Philippines? Is there a need na palitan po yung charter nila or something? Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala namang ganun eh. Parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag eh. Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya nung PCTC head, tinanggi naman niya dahil sabi niya hindi naman ako appointing authority, saan siya sumulpot. So nalilito tayo, maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan eh. Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rin-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Ma'am, sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know? Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC,
Ang tagal-tagal na pala rito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad nitong mga civil society sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalan binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat. At alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, noong nakaraang taon, nag-umpisa na, andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom, at yung DOJ nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings po so far? Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan. Parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan, biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. Ma'am, who's your source for the document na DOJ na sinabi ni Ayun, sabi nila General peke, Navarrete? hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba totoo, halos lahat totoo pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam, tinatanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. Ma'am, yung designation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila because sabi ng BI, hindi rin daw galing sa kanila yung information na ICC yung mga taong yun. Hindi ko alam, pero depende sa BI. Ma'am, when you said na lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte, are you trying to say na politically motivated yung pag-aresto kay former President Duterte? Parang kasi yung chronology, habang lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, Ma'am, ma'am. sorry, how do you address accusations na this hearing is being politicized, na some people think na walang laws na lalabas galing dito since it's supposed to be in aid of legislation? Diyan sila magugulat. May draft na po. Sinabi ko na nga kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Clearly, yung 9851 needs revisiting. And clearly, the extradition law is old and possibly inadequate. Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW, para sa reciprocal service of sentence. Marami pa tayong titignan. At lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan.
Ma'am, reaction to criticism na yung pag-push down nung Trump EO, pag-invoke ng Trump EO is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dayuhan. Pwede, pero tinatanong ko lang kasi may ibang nagtatanong. Total, itong Interpol, ICC, lahat na natin, pati yung EO. Kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung pagdedeklara na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat andyan eh. Would you agree to approve Pati yung pinakamalabo, yung international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun ang naging basehan. Samantalang panahon ng gera yun, hindi ba? At may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Thank you, ma'am. Ma'am, kailan ang hearing? Mag-next hearing pa ba? Tinatamad na ako, hindi sila sumisipot. Parating may bitin. Pero si Senator Bato naiinis, gusto mag-hearing pa. Hindi pa nayaya mo. Pero would you agree, ma'am, for independent probe na for the Ang dami-dami na natin probe. Yun nga nakakatuwa, ang dami pa pala. Nung linista namin ang ongoing investigations, ang dami na pala. Dahil yun nga, nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon, nagkaroon ng DOJ Task Force, nagkaroon ng CHR, nagkaroon ng ICC personnel na nandito sa Pilipinas, tapos may PNP din. Ang daing nag-iimbestiga, sangkatutak pala tayo. Tapos pag tinignan mo yung ICC records, yung sa prosecution request for warrant, lahat ng katibayan niya, talagang binigay ng gobyerno, hindi naman makukuha ng basta yun. Pupunta ka sa presinto, hihingin mo yung police blotter, bibigay sa'yo. Hello? these are politically motivated or may valid grounds naman? Tignan natin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!